Naranasan mo na bang tumira sa isang apartment na pakiramdam mo ay may kasama kang iba? Ito ang kwento ni Marco, isang binatang taga-probinsya na sinuwerte at nakahanap ng murang-murang apartment sa Maynila. Masyadong maganda para maging totoo, sabi nga nila. At tama sila, bagong salta si Marco sa syudad, kaya tuwang-tuwa siya nang makita ang isang maliit pero disenteng unit sa isang lumang gusali. Unang gabi pa lang, nagsimula na ang mga kababalaghan. May naririnig siyang mga kaluskos mula sa kusina na parang may nagbubukas ng mga cabinet. Pero sa tuwing sisilipin niya, wala namang tao. Iniisip niya baka daga lang. Kinabukasan, habang naliligo siya, may narinig siyang tila kumakatok sa pinto ng banyo. 3 mababagal na katok. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Paglabas niya, wala namang tao sa apartment. Kinilabutan siya pero ipinagsawalang bahala na lang ulit. Baka guni-guni lang dahil sa pagod, pero gabi-gabi, palala ng palala ang mga pangyayari. Minsan, nakakarinig siya ng mahinang pag-iyak ng isang babae mula sa kabilang kwarto. Kapag pinakinggan niya ng maigi, bigla itong titigil. Isang gabi, nagising siya sa sobrang lamig. Pagdilat niya, may nakita siyang anino ng isang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa paanan ng kama niya. Nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot, napapikit na lang siya ng mariin at nagdasal. Pagmulat niya, wala na ito. Hindi na niya kinaya. Kinausap niya ang landlady at doon niya nalaman ang madilim na sikreto ng unit. May isang babae daw na nagpakamatay sa apartment na yon ilang taon na ang nakalipas. Iniwan daw ng nobyo. Simula noon, wala nang tumagal na umupa sa lugar. Kinabukasan din, nag-impake si Marco. Habang inaayos niya ang mga gamit niya, biglang bumukas ang TV. Nagpakita ito ng static at mula sa puting ingay, may narinig siyang isang bulong na nagpatindig ng lahat ng balahibo niya. "Huwag mo akong iwan." Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Dala lang ang wallet at cellphone at hindi na lumingon pa. Hanggang ngayon, kapag naaalala niya ang apartment na yon, bumabalik ang takot at ang malamig na bulong na narinig niya. Kayo, kung makakahanap kayo ng isang paupahan na sobrang mura, mag-iingat kayo. Baka ang kapalit ng natipid ninyo ay ang inyong kapayapaan, sari, o higit pa. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Ingat kayo palagi.